Live mula sa GMA Network Center, 20 taon nang nakatutok. 24 oras. Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. Maulan ang Pasko sa malaking bahagi ng bansa. May mga binaha kaya naunsyami ang Noche Buena. May mga stranded din dahil sa hindi madaan ang kalsada, kabilang ang mga lubog sa baha at mga natabunan ng pagguho. Sa Marinduque, nawawala ang sakay ng isang kotseng inanod habang tumatawid sa spillway. At yan ang tinutukan ni Joseph Moro. Tulong-tulong na iniahon ng mga rescuer at volunteer ang kotseng ito matapos tangayin ng ragasan ng tubig habang tumatawid sa spillway sa bahagi ng Santa Cruz, Marinduque kagabi. Sakay ng naturang kotse ang isang pamilya kung saan nailigtas ang driver at anak nito habang pinaghahanap pa rin ang isa pang sakay. Imbes na maging abala naman sa paghahanda ng kani-kanilang Noche Buena, ang mga residenteng ito sa Legazpi City, Albay, natuon ng atensyon sa pag-aakyat ng mga gamit para hindi mabasa ng abot-binting baha na pumasok sa kani-kanilang bahay. Bunsod yan ang walang tigil na pag-ulan dulot ng shear line sa rehiyon. Nakaranas din ng pag-ulan sa bayan ng Santo Domingo kung saan bahagyaring bumaha sa mga kalsada. Sa bayan naman ng Del Gallego sa Camarines Sur, 5 barangay ang isolated dahil sa rumaragasang baha sa 2 spillways sa bayan. Marami sa mga residente ang hindi umuno nakapalengke para sa kanilang Noche Buena. Hindi rin nakaligtas ang fire station na ito sa bayan ng Ragay na pinasok din ng baha. Pati na sa bayan ng Lupi kung saan kinailangan pang ilipat sa mas mataas na lugar ang mga alagang baboy. Muli ring nasira ang kinumpuning bahagi ng Andaya Highway. Sa Catanduanes, kabi-kabilang landslide ang naitala dahil sa paglambot ng lupa dahil pa rin sa walang tigil na ulan. Tuluyan na pong nasira ang aming karsada. Ito po, oh. Wala nang makakadaan ditong malalaking sasakyan. Nasira at lumubog ang ilang bahagi ng Sampaloc-Lucban Road sa probinsya ng Quezon. Stranded tuloy ang ilang motorista. Sa ngayon ay pinagbawal muna ang pagdaan ng mga sasakyan at ipinarating na rin sa DPWH ang sitwasyon. Sa bayan naman ng Perez, kinailangan na ring i-rescue ang mga residenteng nasa mababang lugar dahil hanggang dibdib ang taas ng tubig. Binahari ng ilang bahagi ng Santa Cruz Victoria at Los Baños sa Laguna. Sa Dilasag, Aurora, inabutan na ng Pasko ang ilang motorista sa kalsada matapos ma-stranded dahil sa tumaas na tubig sa ilog. Ang ilan sa kanila halos 16 na oras daw naghintay na humupa ang tubig. Ilang puno rin ang humambalang sa kalsada na nakadagdag perwisyo sa mga motorista. Sa bayan ng Baco Oriental, Mindoro kung saan nagdeklara ng state of calamity, pahirapan din ang pagdaan sa mga kalsada dahil sa mataas pa ring baha. Para sa GMA Integrated News, Joseph Morong, nakatutok 24 oras. Hindi napigilan ng ulan ang masayang Pasko ng mga pamilya at magkakaibigang dumayo sa Luneta. Nakatutok doon live si Mav Gonzalez. Merry Christmas, Mav! Kamusta lagay dyan? Merry Christmas, Mel. Medyo tumila na yung ulan dito sa Luneta Park sa Maynila, kaya dumami na rin yung mga namamasyal ngayong Pasko. Isang wet Christmas ang sumalubong kina Girlie nang dumating sa Luneta Park sa Maynila kaninang umaga. Pero doon po sa amin sa Valenzuela, wala pong ulan, ma'am. Kaya nagulat po kami kanina, ang lakas po dito eh. Mag-Christmas party po kami, ma'am. Exchange gift po. Kaya dito po namin gaganapin po. Ngayon lang po na Christmas po na magkakasama kami, magkakapatid po eh. Buti, may mga gazebo sa Chinese Garden kaya may silong. Dito na lang nila pinagsasaluhan ang binaong tanghalian. Dito rin nag-celebrate ng Pasko ang marami pang pamilyang dumayo sa Luneta. Gaya nila June na pinamigay in advance ang regalo sa mga inaanak para makapasyal sila ngayong araw ng Pasko. Nakakalungkot lang pero tabi-tabi muna kasi tuloy-tuloy yung ulan eh. Pag medyo umuupa na ulan, di ikot-ikot na lang muna rito hanggang maghapon. Importante magkakasama naman kayo. Kasama yung mga kamag-anak, kapitbahay. Ang iba, mabilis na lang namasyal sa main area ng parke para hindi masayang ang biyahe, gaya nila Rosalina na galing pang Pampanga.
Gusto po kasi nilang mamasyal dito, gusto nilang makita. First time po kasi nila dito. Okay po. First time nilang kaya lang ang hirap kasi umuulan. Umuulan po eh. Ano plano niyo, ma'am? Bawalik po talaga po kami ng MOA. Magmumall na lang po kayo? Wala po kasi matambayan. Dito. Enjoy ko naman po. Babalik na lang. Babalik na lang po. Meron ding nagpatila muna ng ulan sa food tents. Maganda sana mamasyal kaso nabutan kami ng ulan. Gusto ko rin po yung pasyal yung anak ko para malibang-libang. Lagi po kami nasa bahay. Para family na rin po. Banding. Ang ilan, nag-picture taking na lang sa Christmas displays at sa Bantayog ni Rizal. Dahil konti ang namamasyal, bitin din ang kita ng mga nagtatrabaho rito sa Luneta. Meron ho bang mga customer ngayon? Meron. Meron din naman? Oo, mas maganda nung nakarampas ko. Kasi nakarampas ko, hindi umulan eh. Samantala, Mel, ngayon naman nagpapalabas ng video mapping sa Clock Tower ng Manila City Hall. Kwento ito ng makulay at masayang Pasko ng pamilyang Manilenyo. Balik dito sa Luneta, nagsimula na yung dancing fountain show at tuloy-tuloy po ito hanggang mamayang alas 11 ng gabi pag nagsara ang parke. Mula sa aming team dito sa Luneta, maligayang Pasko mga kapuso, lalo na sa Gonzales family. Mel? At maligayang Pasko din sa iyo. Maraming salamat, Ma'am Gonzales. Hindi naman inulan ang Baguio City maghapon kaya masarap damhin ang ginawa habang namamasyal. At live mula sa City of Pines, nakatutok si Bam Alegre. Bam. Vicky, narito tayo ngayon sa Burnham Park kung saan maraming kapuso natin na nagdiriwang ng Pasko mula umaga hanggang gabi. Isang malaking Christmas party, no? Magkakaibang magkakamag-anak, magkakaibang aktibidad at mga trip pero iisa ang hangarin, yan ay ipagdiwang ang Pasko. Wala mang white Christmas sa Pilipinas, pambato pa rin ang Baguio sa mga nais masulit ang sweater weather ngayong December. Kaya para sa mga gusto ng maginaw na Pasko, all roads lead to Cannon Road at sa iconic na dambuhalang Lion's Head na naging simbolo na ng Baguio at bumabati sa mga bisita mula iba't ibang panig ng Pilipinas. Tulad ni na Rosalita Gamgam na bit-bit ang buong pamilya mula Patagig. First time lang din po namin dito sa Lion ngayon pumunta. Masaya. May kaunting Enjoy na enjoy. May iba namang kakatapak lang ng Baguio, pinapakagad ng strawberry taho. Napakasarap tong taho dito sa Baguio, sa Lions Park. At talagang ibang-iba ang lasa, strawberry. Talagang magugustuhan ng iba dito. Ayon sa Pag-asa, umabot hanggang 17 degrees Celsius ang temperatura sa summer capital of the Philippines kaninang umaga. Malamig na kahit tanghali, kaya wag na mainit ang ulo kung traffic. Blockbuster na kasi ang iba't ibang tourist attraction sa Baguio sa dami ng mga bakasyonista ngayong Pasko. Tulad ng Wright Park para sa horseback riding, The Mansion at ng Mines View Park at ang overlooking na tanawin ng Amburayan Valley. Sa lahat ng mga park dito sa Baguio, ito pa rin ang natatangi, ang Burnham Park na dinisenyo ni Daniel Burnham na siya rin lumikha ng mga master plan ng Chicago at Washington, D.C. Patok sa mga bisita sa Burnham Park ang food trip, pagbibisikleta at boat riding. Pailanding nature lover ang pinili mag-picnic sa Camp John Hay. Katulad ni na Earl Yagas, nakasama ang buong angkan pati ang bagong miyembro ng pamilya ng newborn baby. Take note, may sariling tent ang baby para di mahamugan. Medyo convenient kasi dito. Hindi mo na kailangan gumastos ng malaki. Basta magkakasama lang ang pamilya. So Vicky, paparinig ko lang sa inyo gaano kataas yung energy ng ating mga kapuso. At ayon sa Public Information Office ng Baguio, generally peaceful ang Pasko dito sa lungsod at nananatili ang police visibility para sa peace and order. So happy holidays sa inyo lahat dyan live mula rito sa Baguio para sa GMA Integrated News. Ako si Bam Alegre, nakatutok 24 oras. Convinced na nga ako mataas ang energy dyan. Maraming salamat sa iyo, Bam Alegre. Samantala, sugatan ang driver ng SUV na tumilapon at nakahagipah ng kotse sa Skyway sa Muntinlupa City. Nagdulot ito ng mabigat na traffic kung kailan araw pa naman ng Pasko. Nakatutok si Jonathan Andal. Tumilapon umano sa ere ang SUV na ito at nabagsakan ng TNVS car na ito na nagpa-traffic sa Skyway at grade malapit sa Alabang Muntinlupa. Kaninang maulang umaga na basa ang kalsada. Napansin ko na lang na parang may lumipad. Tapos yung lumalagapak na, doon na
nakayuko na lang kami. Batay sa kwento ng TNVS driver, lumipad mula sa kabilang linya ang puting SUV, tumama sa poste at nang pabagsak na nahagip ang kanilang sasakyan bago tuluyang dumiretso sa kalsada. Lumipad siya Paglipad niya, bumunggo siya sa poste, tapos pagbunggo niya sa poste, tumagilid. Nakaganon siya, tumama na siya doon sa bandang windshield namin. Buti na lang daw ligtas siya at dalawa niyang pasahero. Nagpasalamat ako sa Diyos na hindi kami ni nagalusan. Ang sugatan, ang driver ng SUV na may galos sa likod at iika-ika lumakad. Tumanggi siyang magpa-interview pero nagpaliwanag daw ito sa TNVS driver. Naipit siya doon sa Manibela. Sabi ko, kung kaya mo bang gumapang? Sabi niya, kaya naman. Kinat daw siya ng jeep. Kaya siya sumalpok doon sa pader. Nag-swerve yung jeepney tapos tumilapon siya doon. He landed on our car. Umaapi nga lang po sa ganito, yung speed limit medyo babaan pa nga natin kasi unang-una napakaluwag po ng kalsada at madulas, nag-uulan po ngayon. Huwag natin samantalayin yung kaluwagan dahil baka mamaya tayo naman po ang ma-aksidente. Sabi ng pamunuan ng Skyway, nawasak ng SUV ang 4 nilang metal post, 2 stripe marker, kilometer signage at guardrail na 20 metro. Umaasa ng danyos ang TNVS driver, lalo't sa kaibigan daw niya ang nawasak na sasakyan na ipinapasada niya. Samantala, pumanaw na ang lolang kasama sa 31 sugatan sa aksidente naman kahapon sa NLEX Pampanga nang tumaob at mawalan ng kontrol ang sinasakyan nilang minibus na sumalpok sa isang AUV ayon sa San Fernando Police Substation 2. Sa ulo raw ang tama ng matanda ng maaksidente. Ang mga kaanak ng namatay, irereklamo raw ang driver ng minibus at AUV ng reckless imprudence resulting in homicide. Para sa GMA Integrated News, Jonathan Andal, nakatutok 24 oras. Dahil din sa ulan, kung kaya hindi natuloy ang pagpapailaw ng Christmas installation sa Paco sa Maynila. Pero mga bata, G na G pa rin sa pumamasko kina Ninong at Ninang. Nakatutok si Mark Salazar. Extra challenge itong ulan sa maghapon ng Pasko. Pero papipigil ba ang mga inaanak? Sayang naman ang OOTD ng mga taga-Tondo, Maynila kung hindi ito irarampa. Pinaghandaan pa man din ni Renz ang outfit ng kanyang mag-ina para presentable sa ninong at ninang ang kanyang baby. Paano ka naghanda? Nag-ipon po. Magkano nagastos mo sa... 3 po. 3K po. Apa. Hindi po, 2 po kami. Kaya lang nakakatatlong ninong pa lang sila at mukhang hindi na makakarami dahil sa ulan. Nakaikot na ba kayo? Paikot pala? Paikot pa lang po. Kani-kanino kayo iikot? Sa mga ninong niya. So wala pa kayong na ano? Meron na po. Sa Herbosa Street sa Tondo, isa ang mga sahagon sa malalaking angkan. Hindi rin sila kayang pigilan ng ulan para sa taunang Christmas reunion. Kasi po, isang beses lang po sa isang taon nangyayari itong okasyon na to. Magkasama kami, bilang sa mamamat. Nagkikita-kita po kami kahit malalayo na iba-ibang pisa namin. Menudo lang at spaghetti ang pinagkasya nila sa 6 na pamilya ng angkan. Kulang man daw sa pagkain, sobra naman sa saya. Dinadaos namin, kahit mangutang kami, para maano namin. Ma-celebrate lang po namin ang ano. Opo naman. Para maano namin, kahit konting pagkain. Kahit konting pagkain, magkakasama kami. Basta magkakasama kami ng Pasko. Minsan po 3,000 lang, 2,000. Pag wala po, pinakamaliit, 1,500. Sumalubong naman sa Pasko ng basa at malamlam ang sikat na Christmas installations ng Merced Street sa Paco, Maynila. Delikado raw sa electrical short circuit kung ipipilit nilang magpailaw. Talagang ang lakas ng ulan po kagabi hanggang ngayon, hindi namin siya nabuksan. Sana po maging maganda yung panahon natin para marami pong mag-enjoy talaga ng mga bata at mga pamilyang dumadayo dito sa amin sa Paco. Pagtila ng ulan, itutuloy daw nila ang pailaw at ang nabalam nilang gift-giving sa kanto ng Merced at Lanuza. Dekada na, taon na po, tradisyon na po talaga to ni Ma'am Irene. Taon-taon din po namimigay kami ng mga pamasko sa matatanda at sa mga bata. Taon-taon, ang dami pong pumupunta dito para magpa-picture, mamasyal. Hindi na daw sila pupunta sa malayo kasi dito malapit na po. Para sa GMA Integrated News, Mark Salazar. Nakatutok, 24 oras.
Sa mga kapusong magbabalik trabaho bukas, posibleng maulit ang maulang panahon sa ilang bahagi ng bansa, gaya po ng naranasan ngayong araw ng Pasko. Ayon sa Pag-asa, dahil pa rin yan sa pinagsama-samang epekto ng hanging amihan na umiiral sa Hilagang Luzon. Shear line na nagpapaulan sa Metro Manila, Central Luzon, Calabarzon, Mimaropa, Bicol Region at Eastern Visayas. Pati na Intertropical Convergence Zone o ITCZ na magpapaulan naman sa Mindanao. Sa heavy rainfall outlook ng Pag-asa, asahan ng heavy to intense rain sa Aurora, Quezon, Camarines Norte, Camarines Sur at Catanduanes ngayong araw hanggang bukas ng hapon. May moderate to heavy rains naman sa Metro Manila, Bulacan, Calabarzon, Mimaropa at ibang bahagi ng Visayas at Mindanao. Kaya mag-ingat sa bantalang flash floods at pagguho ng lupa. Batay sa forecast map ng Metro Weather, halos buong araw ang ulan sa Luzon bukas. Umaga pa lamang, may heavy to torrential rains na sa Cagayan, Isabela, Aurora, Quirino, Ifugao at Nueva Vizcaya. Ang ganyang kalakas na bugos ng ulan, posibleng magdulot ng baha at landslide. Kaya, doble ingat mga kapuso sa hapon. Halos buong Luzon na rin ang ulanin, kaya huwag kakalimutan magdala ng payong. Halos buong araw din ang ulan sa Visayas. May heavy rain sa Leyte, Iloilo at Aklan, kaya maging alerto yung mga mamamasyal pa rin. Sa Mindanao, mas malawak ang pag-ulan sa hapon hanggang gabi. May heavy rains, partikular sa Sulu Archipelago at Soxargen. Dito naman sa Metro Manila, hindi inaalis ang tsansa ng localized thunderstorms. Manatiling nakaantabay sa updates, mga kapuso. Ngayong halos araw-araw ang ulan, mas takaw disgrasya ang mga madulas na kalsada. Ang ilang tips para sa ligtas na biyahe, alamin sa pagtutok ni Joseph Moro. Maulang Pasko ang naranasan ng marami ngayong araw, kaya kung hindi traffic sa kalsada dahil kasabay ang mga motoristang umuuwi sa kanilang probinsya, madulas na kalsada na takaw peligro naman ang panganib para sa ilan. Ayon sa isang road safety expert, lalo raw mag-ingat sa pagmamaneho kapag may panakanakang pag-ulan. Kung tawagin sa Tagalog, tikatik. O yun, mas delikado pa pag ganun, sir? Mas delikado yun kaysa doon sa totally buhos. Yung tikatik, mas mas prone siya, yung parang mga buha-buhangin na andun pa sa gitna. Mas madulas yun. Isa pang kailangang pag-ingatan ay yung hydroplaning. Ito yung nawawala na ng kontak ang gulong ng sasakyan. Sa halip ay tila nag-glide na siya sa tubig. Sa pagmamaneho tuwing umuulan, mahalagang bantayan ang bilis ng pagmamaneho. Kung basa ang kalsada, huwag magmotolin. Respetuhin ang mga speed limits. Yung pinaka-manageable dyan is 60, especially if you're in the expressway. Yun ang pinaka-safe kasi mas madali kang magre-react kung whatever hazard na meron sa daan. Bukod dito, siguraduhin din na may sapat na distansya sa sasakyan sa harap. At least one car difference talaga sila o yung range natin. Kapag medyo nakadikit ka, yung tendency noon, tapos may mali kang pwesto, and then masyado kang close sa sinusundan mo sa sakyan, the reaction will be different. Ayon sa Land Transportation Office, iwasan din ang biglang pagpreno, maging alerto sa mga water patches, makikintab na daan, at kamadahin kung kumakagat pa rin ang gulong sa kalsada. Kung nararamdaman na nawawala ang grip, dahan-dahang tanggalin ang paa sa accelerator para dahan-dahan itong bumagal. Paglampas daw sa madulas na daan, itap ang brake ng paunti-unti para matuyo ito. Sa pagsasaliksik ng GMA Integrated News Research sa tala ng PNP Highway Patrol Group mula Enero hanggang September 2024, may naitalang lampas 25,000 na mga aksidente sa daan sa buong bansa. 39.13% na increase na ito kumpara sa parehong panahon nung isang taon. Paano naman kung ikaw nga maingat sa daan pero kamote naman ang mga kasabay? Hindi naman natin kayang kontrolin yung mga nasa likod natin. Kaya natin kontrolin yung nasa unahan natin, kaya natin yan. Pero siguro ang pinaka-tip doon sa mga rider natin, siguro be more aware sa mga rear mirror and side mirrors. Para sa GMA Integrated News, Joseph Morong, nakatutok 24 oras. Malungkot ang Pasko ng mga nasunugan sa San Juan, Caloocan at Navotas kagabi at kanina. Doble ingat po, lalo sa pagluluto na isa sa mga pangunahing dahilan ng sunog. Ngayong Disyembre, nakatutok si Bernadette Reyes. Tulog pa mga tauhan ng warehouse na ito nang sumiklab ang apoy 6:40 kaninang umaga sa San Rafael Village sa Navotas. Nang maapula ng apoy, tumambad ang sunog ng mga mansanas, kamatis at bawang. Yung mga stay, tinanong ko, sabi nila doon daw sa taas nagmula. Pero ang tingin ko sa apoy dito sa baba, doon sa mismong tinutulugan nila.
naririnig ko po may mga pumuputok, akala ko po may nagpapaputok. Tapos po lumabas po yung kapatid ko, ang laki na po ng sunog dyan, nagliliyab na po. Sa loob lang ng isang oras ay agad din nagdeklara ng fire out ang Bureau of Fire Protection sa sunog na sumiklab sa isang warehouse dito sa San Rafael Village sa Navotas. Sa loob lamang ng maikling panahon na yan ay agad natupok ang mga panindang prutas na ayon sa mga empleyado ay katumbas raw ng isang container van. Hindi lang po porkit prutas, ganun po kadali na mapatay. Kailangan po mapatay ka agad. Kaya lang, ang ine-overrolling natin ngayon para masiguro natin wala na pong apoy na kumalat. Nagkasunog din sa Tatampal Ali sa Barangay 18 Caloocan, mag-aalauna-30 ng madaling araw kanina. Agad naapula ang sunog. Nakaligtas ang 84 na taong gulang na babaeng may-ari ng bahay. Bispiras naman ng Pasko na magkasunog sa Barangay Bati sa San Juan. Wala na bahay. Mga gamit na ito lahat. Pati pera, lahat na. Mali ako sa bahay para sana isalba ko yung mga gamit ko sa second floor. Kaso umakyat ako sa hagdan, hindi ko na kaya kasi sobrang kapal ng usok. Parang sukit na ako. So umatras ako eh. Hindi ko alam anong gagawin ko eh. Medyo maulan po ngayon, nakakasagabal sa operation. Ano siya, looban at maraming taong nakatira dito sa loob. So siyempre mga tao paglabas, ang bumbero naman papasok. Inaalam pa ang sanhi ng sunog pero sabi na may-ari ng bahay na pinagmulan ng sunog. Medyo malungkot siya, hindi ko electrical wiring. Kasi matagal na rin siyang hindi na-maintain yung electrical system ng bahay. Base sa impormasyong nakalap ng GMA News Research, mula December 1 hanggang Pasko, umabot na sa 756 ang naitalang bilang ng sunog sa bansa. Bagamat mas mababa kumpara sa parehas na panahon ng nakaraang taon, buhay pa rin ang nakataya. Kabilang sa madalas na pinagmumula ng sunog, liyab sa pagluluto at loose connection na nagdulot ng pagkasunog ng linya ng kuryente. Gayon din ang paninigarilyo. Para sa GMA Integrated News, Bernadette Reyes, nakatutok 24 oras. Dumarami naman ang napuputukan habang palapit ang bagong taon. Number 1 na ang boga sa mga sanhi, kaya bantay sarado ang mga online tutorial sa paggawa niya. Nakatutok si June Veneracion. Nahulikam ang dalawang bata habang nagpapaputok ng improvised boga sa Maynila. Sinita sila ng isang residente at pinagsabihan ng barangay. Sabi ng mga bata, sa TikTok daw nila natutunan ang paggawa ng boga. Dahil dito, pinapalakas ng PNP ang cyber patrolling para matukoy kung sino-sino ang mga nasa likod ng mga tutorial video ng paggawa ng ipinagbabawal na boga na nagkalat ngayon sa social media. Doon sa mga nagpo-post pa ng paggawa po na ito, we want to warn everyone po na meron po kayong kakahakapin na mabigat na kaso po dahil matagal na pong ipinagbabawal po yan. Sa latest monitoring ng Department of Health ngayong December 25, boga ang numero 1 dahilan ng firecracker-related injuries na umabot na sa 47. Ang improvised na puputok, maaring magdulot ng mga eye injury, pagkabulag, pagkasunog ng balat at sugat sa iba't ibang parte ng katawan na maaring mauwi sa amputation. Kaya naman isa sa mga tinututukan ng PNP ang pagpapahinto sa paggamit nito. Kaya paalala po sa ating mga magulang, bantayan at isupervise po natin yung ating mga anak na wag niyo po silang papayagan na gumamit po nitong mga boga dahil maaari po itong magresulta sa kanilang pagkabulag. Sa probinsya ng Rizal, 400 kumpiskadong boga ang winasak ng mga pulis. Hindi raw dito titigil ang operasyon ng PNP laban sa mapangalib na improvised na paputok. Dalawa naman ang arestado sa entrapment operation ng PNP ACG. Nagbebenta raw online ang mga suspect ng mga ipinagbabawal na paputok gaya ng King Kong at tuna. Ang reason po kung bakit nila ginawa ito, ang sabi po nila ay pangtustos po sa tuition po nila. Ang total amount po ng na-confiscate na items sa kanila is 6,900 pesos. Para sa GMA Integrated News, June Veneracion, nakatutok 24 oras. Dumako naman tayo sa Boracay kung saan matapos ang puyatan sa mga party, chill Christmas naman ang na-enjoy ngayong maambon. Pero hindi pa rin sila nakalimot sa tunay na diwa ng Pasko. Nakatutok si Kim Salinas ng GMA Regional TV. Kim!
Emil, di alintana ng mga turista ang pag-ambon sa isla ng Boracay upang masulit ang bakasyon ngayong Kapaskuhan. Umambon man at maulap ang kalangitan, di nagpapigil sa pagbabad at pag-enjoy sa water activities ang maraming nasa Boracay. Para po ma-enjoy po ng buong pamilya yung makita pong masaya yung mga bata. Wala lang, napagtripan lang. Kita ko na malinis naman. Walang kinansilang water activities pero mahigpit ang pagbabantay ng Coast Guard Boracay. Sa ngayon sir, wala pa naman tayong suspension ng water activity. Ngayon dahil kung medyo lumalakas yung alon banda dito sa mga natin sa area, nagpapalabas po si Coast Guard ng Sea Travel Advisory. Chill ang marami ngayong Pasko. Matapos ang kabi-kabilang night activities sa Bisperas gaya ng fire dancing. I think it's very amazing because in Taiwan, Christmas Eve is not like this. Very crowded and very happy. Maraming namasyal sa beachfront. Okay lang kasi sanay naman kami sa, sa gabi. So susulitin lang namin kasi 3 days lang kami dito sa Boracay. Pero syempre, hindi nakalimot ang marami sa diwa ng Pasko. Kaya dumalo sa misa. Christmas is all about Jesus. I thought it was important during our vacation to come here and worship and do simbang gabi. Generally peaceful ang assessment ng pulisya sa pagdiriwang ng Kapaskuhan sa isla. Emil, ayon sa Malay Tourism Office, umabot na sa halos 131,000 ang tourist arrivals sa Boracay mula December 1 hanggang 23. Yan ang latest, Emil. Merry Christmas! Maraming salamat at Happy Christmas. Kim Salinas ng GMA Regional TV. Silipin naman natin ang sitwasyon sa Tagaytay, kung saan lalong mahamog ngayon dahil sa mga pag-ulan. Nakatutok doon live si Ian Cruz. Ian. Mel, dahil nga sa mga pag-ulan ay mas kokonte yung mga turista na dumating dito sa Tagaytay kung ikukumpara sa mga nagdaang Pasko. Pero para sa mga nakarating dito, hindi man nila nakumpleto yung kanilang planong pamamasyal, yung magkasama-sama lamang daw yung kanilang pamilya at mga mahal sa buhay ay sapat na ngayong araw ng Pasko. Di tulad nito mga nakarang araw, hindi usad pagong ang trapiko patagaytay ngayong Pasko. Maulan pero may mga turista, kabilang ang mga rider na nag-road trip papanik dito. Wala kasi yung ulan eh. Parang sa kasiyahan. Gayunman, ang pamilya ni Teng, hindi na itinuloy ang pagpasok sana sa People's Park in the Sky. Hindi na kami pumasok kasi lakas talaga ng hangin tsaka ng ulan. Tapos namin yung sabi sayang naman yung babayad namin 50 pesos. Magkakapilala kami. Umaasa pa naman si Kuya Percy na makakabenta siya ng maraming taho tulad ng mga nagdaang Pasko ang kikitain niya ngayon. Nakakalungkot daw na di masyadong marami ang taong bumisita. Siyempre sir, inaasahan kasi namin talaga na maraming tao ngayon. Dahil malamig at maulan, mahamog ngayon sa Tagaytay. Kaya sa dinarayong Picnic Grove, hindi matatanaw ang view ng Taal Lake at Taal Volcano. Pero kontento pa rin ang mga namasyal doon kanina kahit ang ibang planong gawin na unsyami. Taal po, hindi po makita dahil sa fog na rin po. Masaya naman po kasi kasama naman po yung family po namin. Yan. Magsisipline sana kami, tapos yun nga yung Taal, overlooking siya, diba? Tapos yun, makapalang yung fog. Sa paghinto pansamantala ng ulan, mag-aalas 4 ng hapon, nakita na rin ang view ng Taal Lake at Volcano. Sinamantala naman ito ng ilan para magpakuha ng larawan. Ang iba, kagabi pa narito para sa Noche Buena kung kailan mas malamig. Pantapat dyan ang mainit na sabaw ng dinarayong bulalo. Bulalo ng Tagaytay. It's very famous. Masarap. Lalo na ang tawilis. The fresh tawilis. Pero ang ibang nagsiserve ng bulalo, naninibago rin sa nipis ng parokyano ngayong araw ng Pasko kumpara sa nagdaang Pasko. Pila po hanggang doon po talaga sir sa labas. Ang pila po hanggang alauna sir ng madaling araw, pila pa po talaga. Ngayon sir ay medyo kakaunti na po gawa ng maulan po.
Mel, 21 to 23 degrees Celsius yung nadaramang temperatura dito sa Tagaytay sa maghapon at inaasahan nga na habang lumalalim pa yung gabi ay mas bababa pa o mas lalamig pa yung nadaramang temperatura dito sa Tagaytay. Merry Christmas mula sa aming team mula rito sa Tagaytay, Mel. Maraming salamat at maligayang Pasko, Ian Cruz. Sinulit pa rin ng mga dumayo sa isang theme park sa Marikina ang pamamasyal kahit sarado ang ilang ride. Nakatutok doon live si JP Soriano. JP. Vicky, mga kapuso, gloomy pa rin ang weather dito sa Marikina City pero hindi na marahil yung feelings ng mga taga Marikina na kanina pa nag-aantay na makasakay ng rides na hindi naman matuloy-tuloy dahil nga umuulan pero buong maghapon nga po ay naging masaya ang kanilang pag-celebrate sa Christmas 2024. Dahil maulan, di makapag-operate ang maraming rides dito sa isang theme park na ito sa Marikina. Pasko pa naman, kaya maraming gustong mamasyal. Dismayado ang mga kabataang excited mag-Ferris wheel, hangover at iba pang nakakalulang rides. Pero mapipigil ba naman ang Pasko? Pwede naman anilang maglaro na lang sa ilang booth o magtakutan sa isang viral horror attraction. Halloween yarn? Nakaladkad pa nga ako ng magpipinsang ito. Taga dito po talaga kami sa Marikina and every Pasko po dito po talaga kami pumupunta para mag-banding. Merry Christmas! Panira talaga ng banding ang ulan, pero good mood itong si Ivan. Umabot kasi ng 800 pesos ang kanyang napamaskuhan kina Ninong at Nina. Pero sadyang good boy itong si Ivan dahil ang mga napamaskuhan niya, binigay ko po kay mama. Yung 500, kinuha ko po yung 300. Oh, wait naman! Oh, yung 300 mo, ano gagawin mo? Pinangkain po namin kaganina po ng burger. Ay, tas nag-ice cream pa po ako. Generous din ang ibang bata sa Marikina, tulad ni Sian na pinamili pa ng damit ang kanyang ating si Mika sa Tiangge. Ba't ikaw nagbayad? Mga ate, kung bibili na kayo, 77. Libre mo kasi Christmas. Mga ate, Thank you, but salamat sa mga ate, sa libre na kayo, 77. Sa libre mo. Namimigay rin po yan sa kapitbahay. Yung mga napamaskuhan nila, bibigay nila. Ang ibang di nakapag-rides, nag-food trip na lang. Merry Christmas! Habang gumigimik ang mga kabataan, ang mga magulang nakamasid sa status ng Marikina River na bahagyang tumaas ang level dahil sa ulan. Ilang beses din itong umapaw ngayong taon dahil sa sunod-sunod na bagyo. Pero sabi nga ng mga taga-Marikina, laban lang. Laban lang hanggat may buhay, may pag-asa. Naku, Vicky, mga kapuso, parang walang pasok bukas kasi tuloy-tuloy lang yung pagdating ng mga taga Marikina dito. Kanina pa nagsisigawan yung mga nasa likod natin dahil yung rides dyan talaga namang nakakahilo. At bukas nga ito hanggang alauna ng madaling araw, pero pag marami pa raw taong dumating, bukas pa ito hanggang 2 a.m. At yan muna ang latest. Merry Christmas sa iyo, Vicky, at mga kapuso. Maraming salamat at Merry Christmas sa iyo, JP Soriano. 65% ng mga Pinoy ang umasa sa masayang Pasko ayon sa isang survey. At nang dumating yan, higit pa sa ulan ang panira ng bonding para sa ilan, tulad ng budget. Sa kabila ng mga hugot, marami pa ring nagpapasalamat. Ang boses mo, pakinggan natin sa pagtutok ni Dano Tingkungko. Ilang oras na lang patapos na ang Pasko, ang okasyong ilang buwang inabangan at pinaghandaan. Kumusta naman ang Pasko mo? Masaya naman po. Kasi sama-sama naman po kami, pamilya. Okay. Sa pamilya po ng asawa ko po. Hindi masaya dahil umuulan. Ewan ko bakit umuulan. Wala nga akong bintay. Buti wala man walang naningil. Paano kayo nagpasko? Simple lang. Basta nagkita-kita, nagluto ng konting handa, yun lang. Sakto lang, sir. Masaya naman kasi, ligtas naman po, sir. Medyo malungkot. Marami po ang pinagdadaanan. First time kong makakasama yung partner ko. Pero at the same time, malungkot kasi malayo sa pamilya kasi kailangan magtrabaho.
Ang mga sinagot nila medyo sa poll sa tinanong ng social weather stations noong December 12 to 18. Base sa social weather station survey, 65% sa 2,160 ang nagsabing umaasa sila sa mas masayang Pasko. Mas mababa kumpara noong 2023 at 2022 na 73%. Sa survey, 10% ang nagsabing alam na nilang hindi magiging masaya ang Pasko nila, habang ang nalalabing 26%, sakto lang, hindi masaya, di rin malungkot. Sa mga tinanong namin, pare-pareho ang sagot kung ano ang naging hadlang sa kanilang kaligayahan ngayong Pasko. Ang kanilang top answer, kulang sa budget. Matumal kaya. Wala rin nagbibigay. Ang hirap ng buhay. Huwag kang umano sa akin kasi ako rin wala rin ako maibibigay sa'yo. Monting na lang ganyan. Napagkakasya naman kahit papano. Pero andun pa rin yung sige lang, laban lang sa buhay, ganon. Oh, walang bawi-bawi. Tinodo mo? Hindi naman sa todo. Huwag naman itudo kasi kung itutudo mo yun, paano na bukas, paano na mamaya, o diba? Ano diniskarte mo? Sa akin na lang yun. Sa gastos po talaga, yun ang tayo ngayon, medyo tayo alanganin sa gastos. Kung bilihin natin ngayon, alam naman natin na tumataas. Tapos, kailangan din natin maghigpit kasi hindi naman pwede lagi tayo magpapakawala. Sa kabila niyan, lumabas naman sa survey na marami pa rin mga pinagpapasalamat ang mga Pinoy ngayong Pasko at Bagong Taon. Pangunahin na riyan ang magandang kalusugan, ang pamilya, ang pagiging buhay at ang pagkakaroon ng trabaho. Para sa GMA Integrated News, Dana Tingkungko, nakatutok 24 oras. Pakinggan naman natin ang boses ng mga kapuso online. Marami ang nagsabi na masaya at thankful sila ngayong Pasko dahil bukod sa kasama nila ang kani-kanilang pamilya, nananatili rin silang malusog at walang sakit. Thankful din ang isang commenter sa 2024 at nananatili siyang positive sa kabila ng mga hamon sa buhay. Ipinagpapasalamat naman ng isang cancer survivor ang kanyang recovery, lalo't may buhok na raw siya ngayon matapos sumailalim sa chemotherapy. Hirit ng isa, masaya naman ang kanyang Pasko kaso maulan kaya hindi makahingi ng aginaldo. Hinaing naman ng ilang netizen, paano sasaya ngayong Pasko kung napakamahal ng mga bilihin at nasa minimum wage ang sahod? Higit sa lahat ng yan, gift of life ay sapat para maging masaya. Mga kapuso, pwede mo rin iparinig ang boses mo sa social media accounts ng 24 oras. Warmth of love ng pamilya ang in-enjoy ng Kapuso at Sparkle Stars sa pagsalubong sa Kapaskuhan. I-share nila yan sa kanilang From Our Family to Yours greetings. Panoorin yan sa aking chika. Sa araw ng Pasko, tradisyonang itinuturing ng ilang celebrities na bumati sa lahat through social media. At tulad ng marami kasama nila ang buong pamilya sa mga From Our Family to Yours posts. Maligayang Pasko mula sa Dante Squad. All smiles ang Kapuso Primetime King and Queen kasama ang kanilang mga anak na sina Sia at Sixto. Pati na ang dalawa nilang fur babies. Straight from Andorra sa Europe. Nagpahatid ng Christmas greetings ang pamilya ni Bea Alonso. Kumpleto naman ang pamilya ni Heart Evangelista at Senate President Cheese Escudero para sa Christmas dinner. Kasama pa ang mami ni Heart na si Cecilia. May bagong kahulugan naman ng Pasko para kina Barbie Fortesa and family as they celebrated Christmas in their brand new home. Uncle Duties naman si David Licauco habang sama-sama silang nag-Noche Buena ng kanyang pamilya. Christmas is twice as fun para kina Rocco Nacino at kanyang asawang si Melissa dahil lalong pinakulay ng dalawa nilang chikiting ang Kapaskuhan. The Legaspi fam is looking lovely and happy sa kanilang special greeting sa social media. Lechon is king naman para sa pamilya ni Christopher Martin ngayong Noche Buena. Merry and serious Christmas naman ang pinahatid na pagbati ni Glyza De Castro at asawang si David Rainey mula sa Northern Ireland. Dumaan man sa matinding pagsubok kamakailan, love and happiness pa rin ang naghari sa pamilya ni Chito Miranda at Neri Naig ngayong Pasko. Patunay ang mga post na ito na kahit ano ang pinagdaanan sa buong taon,
Bilang mga Pilipino, tuloy na tuloy pa rin ang maligayang Pasko. Nelson Canlas, updated sa Showbiz Happenings. Kumpiyansa si Vice President Sara Duterte na wala siyang nilabag na batas kaugnay ng 3 impeachment complaint laban sa kanya. Handa niya umunong harapin ang patong-patong na reklamo kabilang ang kaugnay sa confidential funds ng kanyang opisina. Anya, mayroon na siyang mga abogado sakaling umusad ang reklamo at umabot sa impeachment trial. Handa rin umunong tumayong abogado niya ang amang si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Well, I am confident that I did not break any law. I did not do anything illegal. Pag naang kaso, amo alam niya akong atubangon. Tila dagdag pamasko ng mga kapuso stars at bida ng pelikulang Green Bones na sina Dennis Trillo at Ruru Madrid ang pagsugod nila sa mga sinihan sa unang araw ng Metro Manila Film Festival. Silipin natin ang ilang surprises sa aking chika. Paano kung ang plano mong mag-malling ngayong Pasko na uwi sa surprise encounter with the stars of Green Bones? Itinuturing na isang Christmas surprise ng mga moviegoers ang biglaang pagbisita ng stars ng GMA Pictures and GMA Public Affairs entry sa Metro Manila Film Festival 2024 sa mga mall at sinihan ngayong araw. Magkakasama sina Dennis Trillo at Ruru Madrid with Jenilyn Mercado and national artist at Green Bones screenwriter Ricky Lee. Nakipag-selfie sila sa mga activity center. Manood po tayo ng sine ngayong Pasko. Mall lobbies. Sinilip din nila ang mga ticket booth at nagpasalamat sa mga bumili ng ticket. Kilig na kilig sina Dennis at Ruru nang malamang mas dumarami pa ang screening ng Green Bones sa iba't ibang parte ng bansa. Kasama natin ngayon ang stars ng Green Bones sa isang mall sa Quezon City para sorpresa silang mag-promote ng kanilang pelikula. Of course, kasama natin si Dennis at si Ruru. Happy holidays po sa inyong lahat. Siyempre masayang masaya na ganito yung pagtanggap ng mga tao dun sa pelikula namin at mas marami pang lalo yung nanonood. Kaya thankful sa inyong lahat. Salamat po. Ayun, nakakatuwa po kasi umaga pa lang may mga nakapila na po, may mga nag-aabang na at handang-handa na mapanood ang Green Bones and sobrang nakakatapa po ng puso and hopefully magustuhan niyo po ang pelikulang ito para po sa inyo to. Isa sa mga highlight ng mall tour nila ngayon, ang pagsurpresa nila sa mga unang nakapanood at pinaiyak ng Green Bones. Sa labis na pasasalamat, tila gustong yakapin ni na Dennis at Ruru ang lahat. Merry Christmas po! Feeling good at inspired ang mga viewers sa kanilang napanood. Ang galing po, opo. Sobrang nakakaiyak po at saka napaka-unique po ng story. Ngayon ako nakapanood ng ganyan. Lalo na ngayong Pasko talagang forgiveness at saka yung pagiging mabuting tao lang talaga. Compassion, oo naman. Abangan ang pagbisita ni na Dennis at Ruru sa mas marami pang mga sinihan sa susunod na mga araw. And that's my chika this Wednesday night. Sa ngalan po ni Ia Arellano, ako po si Nelson Canlas. Merry Christmas mga kapuso. At Merry Christmas Mel, Vicky, Emil. Merry Christmas, Merry Christmas din sa iyo, Nelson. At yan ang mga balita ngayong Miyerkules, mga kapuso. Maligayang Pasko po sa inyong lahat. Ako po si Mel Tiangco. Merry Christmas, mga kapuso. Ako naman si Vicky Morales para sa mas malaking misyon. Para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan, ako po si Emil Sumangin. Bumabati ng mapagpalang Pasko. Mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Pilipino, nakatuto kami 24 oras. Ganito ang Pasko ng Pilipino.